So ayun mga kaparts, pinag-uusapan ngayon sa buong social media mga kaparts ang pagkakawala ng internet mga kaparts. So nakikita ko lang din ito sa YouTube mga kaparts. So imagine niyo mga kaparts, mawawala ang internet ng 3 buwan. So lahat tayo mga kaparts maaapektuhan talaga nitong pagkakawala ng internet mga kaparts, 'di ba? At ang pinaka aapektuhan din dito mga parts, yung mga malalaking kumpanya mga parts kagaya ng Facebook, YouTube, kagaya natin mga vlogger, maapektuhan din tayo nito mga parts dahil hindi tayo makapag daily upload dahil sa pagkakawala ng internet mga parts, di ba? Sa mga online seller diyan, di ba mga parts? So ang mundo natin ngayon mga parts ay umiikot ng internet, di ba? So yung mga online seller hindi na makapag benta ng kanilang mga item, at lalo na yung mga GNT rider, mawawalan sila ng trabaho mga parts dahil gumagamit din ng internet yon mga parts, di ba? Sa pag communicate nila sa kanilang mga customer, sa pagdi-deliver nila. So tayong mga parts, tayong mga ordinaryong tao lang mga parts, hindi tayo makakasolve niyang problema na yan mga parts. So ang makakasolve lang niyang problema na yan mga parts, yung mga malalaking kumpanya mga parts, di ba? Kagaya ng may-ari ng Facebook, yung may kaya lang mga parts, pero tayo wala tayong magagawa yan. Pero sa mga naman mga parts, sa noong panahon mga parts, nabubuhay naman tayo sa walang internet mga parts, di ba? Pero iba na ngayon mga parts dahil umiikot na talaga yung natin mga parts, buhay dito sa internet mga parts. Marami ang maapektuhan nito mga parts, mga negosyo mga parts. So wag na nating patagalin ito mga parts, panoorin na lang natin itong video na to mga parts. So let's go. Sa pagkakataong ito, ating pag-usapan ang isa sa mga pinaka-nakakapanik na mangyayari sa ating mundo, ang pagkawala ng internet ng ilang buwan. At para sa karamihan, ito ay isang bagay na talaga namang nakakatakot dahil katulad sa tubig, ang internet ngayon ay isa sa mga pinakapangunahin na needs ng tao, lalong higit sa mga kabataan at sa ekonomiya ay napakalaking kawalan ito kung mawawala ang internet. Halika, ating pag-usapan ang isang kaganapan na nagiging hinog na ang solar superstorm na maaring magbibigay ng kawalan ng internet ng ilang linggo o buwan ayon sa isang scientifico na si Professor Peter Becker. Nagtatrabaho kasama ang isang koponan na may layuning lumikha ng maagang babala para sa mapangarib na solar superstorm na makakasira sa critical na technology na maaring patayin ng solar superstorm ang internet. Ating itong pag-usapan. So ano bang magiging epekto nito sa buong mundo mga parts? So tara, continue tayo mga parts. Sa lukuyang yugto ng teknolohiya kung saan ang internet ay naging pangunahing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng tao. Yes. Isang pangyayari ang maaring magdulot ng malupit at malawakang epekto sa ating koneksyon sa online world, ang tinatawag na solar superstorm. Ang solar superstorm ay isang likas na pangyayari kung saan ang araw sa kabila ng kanyang masiglang pisikal na anyo ay naglalabas ng matinding lakas ng geomagnetic na radiation. Sa mga panahong ito, maaring magkaroon ng malawakang epekto sa mga teknolohiyang nasa kalapitang kalawakan, kabilang na ang mga satellite na nagbibigay ng koneksyon sa internet. Kung ating mapapansin, ito ang ilan sa mga features na sinasabi na ang solar superstorm ay malapit ng mangyari sa ating planeta dahil nangyari na raw ito noon ikapa ni Becker, isang scientifico na nag-aaral patungkol sa larangan na ito. 1859, nangyari ang solar flare na ito na nakaapekto ng matindi sa planet Earth. Bagaman wala pa naman noong mga satellites, ay pinangangambahan ng mga scientifico na ito'y mangyayari. At ang tinitingnan nila na panahon ay ang taong 2024. Oo mga kaibigan, nakikita nila na ang 2024 ay isa sa mga pinaka-crucial
na pangyayari sa araw sapagkat mas magiging matindi ang kanyang pagkakaroon ng solar flare na pwedeng umabot sa mga satellite sa mundo. Ayon sa mga scientifico, maaaring magdudulot ang solar superstorm ng malalang pinsala sa mga satellite na nagtataglay ng mahalagang papel sa paghatid ng internet connectivity. Ang pag-atake ng malupit na geomagnetic radiation ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak o malfunction ng mga satellite na magre-resulta sa pansamantala o kahit na matagalang pagkawala ng internet. Sa ganitong sitwasyon, ang Pilipinas kasama ng ibang mga bansa ay makakaranas ng matinding pag-urong sa mga serbisyong online mula sa pang-araw-araw na komunikasyon, edukasyon, trabaho at iba't ibang aspeto ng buhay. Malaki ang maaaring maging epekto nito sa panghalatang pamumuhay ng tao. Sa harap ng potensyal na peligro, mahalaga ang pagtutok ng bawat bansa sa pagbuo ng mga plano at takbang upang maibsan ang So epekto sana ng mga solar parts superstorm. makagawa ng paraan Ika pa, yung ibang ng mga bansa mga scientifico, parts para ang mga ahensya sa- may kinalaman sa ano na to, teknolohiya mga parts, sa at pagwala ng infrastruktura ay dapat magsagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at kalayaan ng bansa sa panahon ng ganitong krisis. Bilang paghahanda, maaaring isagawa ang Napakalaking mga krisis pamahalaan talaga ng nito, susunod mga na parts. hakbang na ayon din sa mga scientifico. Una, paghahanda sa backup systems. Pagtataguyod ng mga backup systems para sa kritikal na teknolohiyang nagbibigay ng internet upang mapanatili ang koneksyon sa kabila ng pagkakaroon ng problema sa mga pangunahing sistema. Pangalawa, pagbuo ng resilient na infrastruktura, pagpapalakas at pagpapatibay ng lokal na infrastruktura, lalo na sarangan ng komunikasyon upang mapanatili ang koneksyon sa gitna ng anumang pagkawala ng internet. Pangatlo, edukasyon at kampanya, pagbibigay kaalaman sa publiko hinggil sa potensyal na panganib ng mga solar parts, superstorm edukasyon mga parts, at kung paano maapektuhan sila din dapat mga parts. maganda at kumilos Kasi sa iba na panahon ng talaga krisis. yung Pang-apat, takbo ng pamumuhay kasi koordinasyon natin sa iba't ngayon ibang mga parts. ahensya. Mahalaga ang Marami talagang koordinasyon maapektuhan at mga parts. pagtulungan ng iba't ibang sektor ng gobyerno, pribadong sektor at iba pang sangay ng lipunan upang masiguro ang masusing pagtugon sa anumang krisis. Bagaman ito ay tila isang pangyayaring malayo sa ating pang-araw-araw na buhay, ang mga solar superstorm ay hindi imposible at maaaring mangyari na ito. At sa pagiging handa at pagkakaroon ng tamang Hindi hakbang, talaga tayo maaaring makakapigil maibsan ang sa ano potensyal mga na parts. pinsala nito at Sa ating mapanatili ang solar konektado system, at mga parts, komunikasyon no? sa kabila ng hamon ng kalikasan. Wala tayong magagawa. At kung mangyayari man ito, naniniwala ako na ito ay isa sa mga senyales na tayo ay malapit na sa katapusan ng mundo. Ngunit ang hindi nawawala na koneksyon ay ang ating koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Dahil kahit anong mangyari, kung tayo ay tatawag sa Kanya, Siya ay tutugon. Parts, so hindi sana tayo makakalimot sa Panginoon mga parts, no, dahil siya lang yung may kaya na ano mga parts na i-save tayo nitong crisis na to mga parts, di ba? So wag sana nating kalimutan mga parts na magdasal mga parts, no? At magagawa naman nating mabuhay mga parts kapag walang internet mga parts, di ba? Pero iba na ang takbo ngayon sa pamumuhay mga parts eh. Marami talagang maghihirap mga parts. Marami ang mababagsak na company mga parts. Lalo na sa mga ano, yon, sinabi ko kanina sa mga online seller, mga vlogger kagaya natin, di ba? Maaapektuhan tayo nito mga parts. Kapag may gusto ka ring ano, i-search, di ba? Kapag wala kang ano, may gusto kang i-search na gusto mong malaman, gumagamit din tayo ng internet, di ba? So malaki talaga ang epekto mga parts sa pagkakawala ng internet. So wala naman tayo talagang magagawa niyan mga parts kapag ano, mangyayari yan. Dahil ordinaryong tao lang talaga tayo mga parts, di ba? So yung mga may kaya lang talaga mga parts, yung malalaking tao lang talaga yung makakaisip at makagawa ng paraan yan mga parts, yung mga malalaking kampanya mga parts ng ibang bansa. So sana magawa nila ng paraan mga parts yung pagkakawalang internet mga parts, dahil malaki talagang epekto sa buong mundo mga kaparts. So sana maging aware tayong lahat mga kaparts sa pangyayaring ito mga kaparts, di ba? So
yan na lang muna yung update ko ngayon mga kaparts, no. Maiba muna tayo ng content mga parts dahil hindi talaga ito biro mga parts eh. Kasi biruin ninyo, tayo mga vlogger, hindi tayo makapag daily upload, hindi basta marami talagang mawawala sa atin mga parts yung takbo ng ekonomiya natin ngayon mga parts kapag mawawala yung internet mga parts. So yun na lang yung content natin for today mga parts, no. Sana wag natin kalimutan magdasal pa rin sa Panginoon mga parts. Di natin kakalimutan tawagin ang kanyang pangalan mga parts dahil siya lang yung may alam sa ano mga parts. Siya lang yung may control natin sa dito sa mundong ibabaw mga parts. So pasensya na sa pagtatagalog ko mga parts, no, dahil Bisaya kasi kami dito mga parts eh. So nahirapan kami magtagalog pero ginagawa natin ang paraan para makaintindi tayong lahat, di ba? So hanggang dito na lang mga parts, no, and huwag nyo po sanang kalimutan kapag bago ka pa lang napadpad dito sa aming YouTube channel, please subscribe our YouTube channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload namin mga parts. So mga parts, try namin yung best namin mga parts na makapag-upload kami dito araw-araw sa aming channel mga parts, no. So yun, hanggang dito na lang mga parts, and thank you, God bless, and especially mga parts, shout out kay Kuya Danny Basalan dyan na nasa Iceland ngayon mga parts. Kuya Dan, ingat ka lang palagi dyan, saka sa iyong asawa na si Ate Rosbic. So ingat kayo lahat dyan na nasa abroad. So hanggang dito lang mga parts. So thank you.